Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Dreadful na napalabas noong 2026. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Noong 15th century, may matinding labanan na nangyayari sa gubat. Isang malakas na mandirigma ang napasigaw sa sakit bago niya dinampot ang isang misteryosong helmet at sinuot ito para lumaban ulit. Panaginip lang pala ito ni Anne habang nasa simbahan siya. Puro babae ang mga taong nagsisimba dahil ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa Civil War. Pagkatapos ng misa, kinaibigan ng biyenan ni Anne na si Morwen ang isang buntis na babae. Hinawakan niya ang tiyan at kamay nito habang binabati siya ng magandang kapalaran. Pero panlilinlang lang pala iyon para nakawin ang bracelet ng babae. Habang pauwi sila, nagtaka si Anne kung hahanapin ba ng babae ang nawawala niyang bracelet. Sinabi ni Morwen na marami namang alahas ang babae, habang sila ay wala halos kahit ano. Habang tumatawid sila sa gubat, may narinig na tunog si Anne at lumingon siya. May isang kabalyero na mabagal na nakasakay sa kabayo sa malayo at hindi maalis ni Anne ang tingin niya rito. Tinawag siya ni Morwen at nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagdating sa bahay, nagtanim si Anne ng mga buto. Nang mapansin niyang dumudugo siya, agad niya itong hinugasan para walang makakita. Pagkatapos noon, nagluto siya ng hapunan. Simpleng sabaw lang iyon dahil kakaunti lang ang pagkain nila. Mahina na ang mga ngipin ni Morwen at hirap siyang ngumata. Kaya nguyain muna ni Anne ang pagkain bago niya iluwa ito sa mangkok para makain ni Morwen. Pagkatapos makatulog ni Morwen, kinain ni Anne ang mga natirang mumong nasa palayok. Pagkatapos noon, natulog na rin siya at katabi niya sa higaan si Morwen. Hindi nagtagal, na naginip si Anne tungkol sa pagkabata niya. Dati siyang naglalaro sa gubat kasama ang dalawang lalaki at pumupunta sila sa dagat kung saan minsan siyang nadapa. Kinabukasan, pumunta si Morwen sa palengke para ibenta ang bracelet at ang mga gulay na itinanim ni Anne. Samantala, nanaginip si Anne tungkol sa asawa niyang si Seamus na umuwi mula sa digmaan. Pero bigla itong lumuhad at hinawakan ang ulo niya habang sumisigaw sa sakit at nagmamakaawang tulungan siya ni Anne. Naputol ang panaginip nang gisingin siya ni Morwen. Masayang masaya si Anne nang makita niyang may dalang pagkain si Morwen. Pero nang hiwain niya ang sibuyas, nalaman niyang bulok na pala ito. Pagkatapos ihagis ni Morwen ang sibuyas sa sahig, sinabi niyang ayos lang iyon basta kasama niya si Anne. Dahil doon, napaiyak si Anne. Sinabihan siya ni Morwen na manampalataya lang. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Anne sa dagat para kumuha ng tubig at nakita niya ang isang mangingisdang kumakanta habang inaayos ang bangka nito. Lumapit siya at nakilala niya itong si Iago, ang kaibigan niya noong bata pa siya. Nagtanong si Anne kung bumalik na ba ito dahil tapos na ang digmaan. Pero sinabi ni Iago na para sa kanya lang natapos ang gyera. Nang tanungin niya tungkol kay Seamus, biglang nalungkot ang mukha ni Iago. Kalaunan, pinakain ng mga babae si Iago at muli nilang tinanong tungkol kay Seamus. Ikinwento ni Iago kung gaano kasama ang digmaan at kung paano sila napapalibutan lagi ng kamatayan, dugo, at pagpapahirap. Mangingisda lang daw siya, hindi sundalo, at walang mababago kung papatayin lang ng mga tao ang isa't isa. Isang gabi, tumakas sina Iago at Seamus mula sa kampo ng hukbo nila dahil gusto na nilang umuwi. Pero napalibutan sila ng mga magnanakaw na pumatay kay Seamus. Pinilit ni Morwen na malaman kung paano ito nangyari. Kaya sinabi ni Iago na hiniwa si Seamus mula leeg hanggang tiyan. Tuluyang bumagsak sa lungkot si Anne. Dahan-daang, hinawakan ni Iago ang tuhod niya at nakiramay ito. Pagkatapos noon, pumunta si Anne sa gubat para umiyak ng mag-isa. May nakita siyang pangitain nilang magkakaibigan noong bata pa sila kaya hinawakan niya ang kamay ni Seamus sa alaala niya. Sa malapit, muling nakita ang misteryosong kabalyero na nakasakay sa kabayo. Gabi na nang isipin ni Morwen kung ano na ang mangyayari sa kanila. Lumabas siya ng bahay para magluksa mag-isa. Makalipas ang ilang panahon, may bangkang bumangga sa dalampasigan at may isang binatang gumapang palabas ng wasak na bangka. Habang tinitingnan niya ang mga bangkay ng mga kasama niya, biglang lumitaw si Morwen sa likod niya at sinaksak siya hanggang mamatay. Pagkatapos noon, tinawag niya si Anne para kunin nila ang pera at lahat ng mamahaling gamit. Natakot si Anne sa mga bangkay at nagsimula siyang magdasal habang kunwari naman si Morwen na nalunod lang ang binata tulad ng iba. Kalaunan, ibinente ni Morwen ang lahat ng ninakaw niya sa palengke at sa wakas ay nakakain ng maayos ang dalawang babae. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Anne sa hardin, nakita niyang nakatitig muli sa kanya ang kabalyero mula sa malayo. Natakot siya kaya dali-dali siyang pumasok sa bahay at sinilip ang kabalyero mula sa bintana. Nang sabihin ni Anne kay Morwen na may lalaking nasa labas, sinabi ni Morwen na guni-guni lang niya iyon.
Kalaunan, habang papunta sa simbahan, nadaanan ni Anne si Iago at hindi niya ito pinansin. Pero sinundan siya nito at inalok na samahan siya sa paglalakad. Sinabi ni Anne na hindi siya dapat maglakad kasama ang lalaking hindi niya asawa. Kaya pinaalala ni Iago na patay na ang asawa niya. Pagkatapos ng misa, inihatid ni Iago si Anne pauwi at sinubukan niyang makipag-usap ng maayos kay Morwen. Pero hindi masaya si Morwen na makita siya at mabilis niyang pinapasok si Anne sa bahay. Pabulong na ininsulto ni Iago si Morwen. Habang nagluluto si Anne, inamin ni Morwen na hindi niya kailanman nagustuhan si Iago dahil kahit bata pa ito ay puno na raw ito ng inggit. Naalala niyang galit na galit ang mga mata ni Iago tuwing sumusunod ito kay Seamus noon. At pakiramdam niya ay puno pa rin ito ng kasakiman ngayon. Pinagtanggol naman siya ni Anne at sinabing kaibigan niya si Iago bago pa siya nag-asawa. Pero sinabi ni Morwen na manatili si Anne sa tabi niya para sa kaligtasan nito. At kapag sinuwi siya ni Anne, mapupunta raw ito sa impyerno. Tuwing pumupunta si Anne sa bayan, hinihintay siya ni Iago sa tabi ng daan at palihim silang magkasamang naglalakad. Habang nasa gubat, patuloy pa ring nakasakay ang misteryosong kabalyero. Isang hapon, pag-uwi ni Anne sa bahay, nalaman niyang may inimbitahang pari si Morwen na nakita nito sa daan. Ngayon, kailangan panoorin ni Anne habang kinakain nila ang natitira nilang pagkain. Bilang pasasalamat sa kabaitan nila, ipinakita ng pari ang mga relikya na nakuha niya habang naglalakbay siya. Humanga si Anne sa ganda ng mga gamit at sinubukan itong ibenta ng pari. Ipinaliwanag naman ni Morwen na wala silang pera. Pagkatapos noon, tinanong ni Morwen kung may nakakaalam bang nakabalik na siya mula sa paglalakbay. Sinabi ng pari na wala. Habang nagdarasal ang pari, bigla siyang nilapitan ni Morwen mula sa likod at hiniwa ang leeg niya hanggang mamatay siya. Agad na natakot si Anne at sinabi niyang banal na tao ang pari. Pero hindi sumang-ayon si Morwen at tinawag niya itong peking banal. Ngayon daw ay maibebenta nila ang mga gamit nito at magkakaroon sila ng pagkain para sa buong taglamig. Kinaladkad ng dalawang babae ang bangkay palabas ng bahay at itinapon ito sa ilog. Pagkatapos noon, sinubukan ni Anne na linisin ang dugo sa sahig pero hindi ito matanggal. Kinagabihan, ikinwento ni Morwen ang mga chismis tungkol sa pari at sinabing alam daw ng lahat na babero ito. Pakiramdam pa rin ni Anne ay sobra na ang ginawa nila. Pero tiniyak ni Morwen na ginawa lang nila ang kailangan para mabuhay. Kinabukasan, umalis si Morwen papuntang palengke habang tinakpan naman ni Anne ang balat ng hayop ang mantsa ng dugo sa sahig. Sa sandaling iyon, may narinig si Anne na kakaibang tunog kaya lumabas siya para tingnan ito. Habang naglalakad siya sa gubat, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya. Bago pa makagalaw ang matanda, biglang lumitaw ang misteryosong kabalyero sa likod nito at pinatay siya gamit ang espada. Napasinggal si Anne sa takot at mabilis na tumakbo palayo habang pinapanood lang siya ng kabalyero. Sa daan, nadapa at bumagsak si Anne. Nang makita siya ni Iago, sinubukan ni Anne na balaan siya tungkol sa kabalyero. Pero wala namang nakitang tao si Iago sa paligid at inisip niyang guni-guni lang iyon ni Anne. Pinakalma siya ni Iago at napansin niyang hinanap siya ni Anne para humingi ng tulong, bagay na ikinatuwa niya. Inamin ni Anne na natatakot siyang mapunta sa impyerno kapag nahawakan siya ng demonyong kabalyero. Napangisi si Iago at sinabi niyang hindi dapat paniwalaan ni Anne ang mga kwento ni Morwen. Ang totoong impyerno raw ay nasa digmaan kung saan libo-libong lalaki ang nagkakapatayan. Inamin ni Iago ang nararamdaman niya para kay Anne at sinabi niyang magkita sila mamayang gabi sa lugar kung saan sila dating naglalaro noong bata pa sila. Habang pauwi si Anne, nakita niya si Morwen na nakasuot ng mamahaling damit habang kumakain at umiinom na parang reyna. Pero bigla siyang nagising at napagtanto niyang magkatabi pa rin silang natutulog ni Morwen gaya ng dati. Pagkatapos siguraduhing tulog na si Morwen, palihim na lumabas si Anne ng bahay. Habang naglalakad siya sa daan, paulit-ulit siyang nakakarinig ng pag-ungol ng kabayo. Kalaunan, nakita niya si Iago at sinabi niyang hindi dapat siya naroon. Pero hinalikan pa rin niya ito. Nauwi sila sa pagiging sobrang malapit sa isa't isa habang nasa lupa. Kinabukasan, hiniling ni Iago kay Anne na sumama at tumira na sa kanya. Pero tumanggi si Anne dahil ayaw niyang iwan si Morwen. Pakiramdam ni Iago na unti-unting inuubos ni Morwen ang buhay ni Anne. Pagkatapos noon, umuwi si Anne at palihim na bumalik sa higaan. Pero nakita siya ni Morwen at tinanong kung saan siya nanggaling. Sinabi ni Anne na lumabas lang siya para magpahangin. Sinimulan siyang manipulahin ni Morwen sa pagsasabing mamamatay siya kapag nawala si Anne dahil si Anne daw ang guardian angel na ipinadala para alagaan siya habang wala ang anak niya. Ayaw daw niyang mapag-isa at nangakong aalagaan din niya si Anne kapalit nito. Makalipas ang ilang gabi, may isang biyaherong dumadaan sa daan kasama ang kariton niya.
Huminto siya nang makita niyang hinaharangan ni Anne ang daan. Tinanong niya kung ano ang gusto nito, at ginamit ni Morwen ang pagkakataon para atakihin siya mula sa likod at patayin siya. Pagkatapos noon, pinakapkapan ni Morwen si Anne sa lalaki habang kinukuha naman niya ang lahat ng mahahalagang gamit sa kariton. May nakita si Anne na maliit na kabayong kahoy na nagpaalala sa kanya tungkol sa kabalyero. Sa gubat naman, nililinis ng kabalyero ang espada niya habang may nakikita siyang mga alaala ng matitinding labanan. Kalaunan sa simbahan, paulit-ulit na tumitingin si Anne sa bagong ina at sa sanggol nito. Dahil maingay ang bata, kinailangan itong ilabas ng ina. Pagkatapos ng misa, ibinigay ni Anne ang kabayong kahoy sa sanggol. Pagsapit ng hapon, pumunta si Iago para makita si Anne. Pero si Morwen ang lumabas para harapin siya. Inamin ni Iago na si Anne lang talaga ang pakay niya at sinubukan niyang pumasok sa bahay. Pero paulit-ulit siyang hinaharangan ni Morwen. Sinabi ni Iago na deserve ni Anne ang pangalawang pagkakataon para magkaroon ulit ng asawa at mga anak. Pero sinabi ni Morwen na puro sakit lang ang naidulot ng mga bagay na iyon kaya gusto niyang protektahan si Anne laban doon. Nang muling sumubok lumapit ni Iago, tinakot siya ni Morwen gamit ang kutsilyo. Sumigaw si Iago at sinabi kay Anne na hihintayin niya ito bago siya umalis. Pagpasok ni Morwen sa bahay, nakita niyang umiiyak si Anne kaya niyakap niya ito habang pinapaalalahanan tungkol sa batas ng Diyos. Kalaunan, pumunta si Anne sa simbahan at sinabi niya kay Birheng Maria na hati ang puso niya. Pakiramdam niya ay unfair dahil gusto niya rin ng mga bagay na hindi niya pwedeng makuha. Pagdating sa bahay, naghanda si Anne ng espesyal na tsaa na nagpapatulog ng mahimbing kay Morwen. Pagkatapos noon, inayos niya ang buhok niya para mas gumanda bago palihim na lumabas. Nakipagkita si Anne kay Iago sa likod ng bahay, at matapos nitong magkwento, naghabulan sila na parang mga bata ulit. Pagkatapos nilang maglaro, naging sobrang malapit na naman sila sa isa't isa. Sa bahay naman, nagising si Morwen at natuklasang wala si Anne. Lumabas siya para hanapin ito at nakarinig siya ng papalapit na kabayo kaya mabilis siyang nagtago habang inilalabas ang kutsilyo niya. Ilang sandali pa, dumating ang misteryosong kabalyero at napansin ni Morwen ang supot ng barya nito na may disenyong bulaklak. Hinawakan ng kabalyero ang pinto pero hindi nito nagawang buksan iyon at umalis na lang siya. Nagpa siya si Morwen na sundan ng kabalyero at nakita niya itong lumuluhod sa sakit. Nagulat din siya nang makita niyang sa malapit, sobrang lapit ni Anne at Iago sa isa't isa. Sinubukan ng kabalyero na maglakad palayo pero muli itong bumagsak habang umuungol sa sakit. Sinamantala ni Morwen ang pagkakataon at sinaksak ito mula sa likod. Pero hindi yun sapat para mapatay siya kaya gumapang ang kabalyero habang hirap huminga. Pagkatapos ng ulong pababa ng maliit na burol, bumagsak siya sa may sapa. Mabilis na lumapit si Morwen at sinakal siya hanggang tuluyan itong mamatay. Masaya niyang kinuha ang supot ng barya pero bigla siyang natigil dahil may narinig siyang nakakatakot na bulong mula sa helmet ng kabalyero. Nagpa siya si Morwen na tanggalin ang helmet nito. Kinabukasan, inamin ni Anne kay Iago na nakakaramdam siya ng guilt dahil sa makasalanan niyang mga iniisip. Naiinggit daw siya sa babaeng may anak sa simbahan dahil gusto rin niyang magkaroon ng sanggol at magandang kwintas. Tinawag niya itong nakakatakot na kasakiman. Nang sabihin ni Iago na kaya niyang ibigay iyon kay Anne kung sasama ito sa kanya, tinawag naman siya ni Anne na sakam na lalaki. Pagkatapos noon, naging sobrang malapit ulit sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras, umuwi si Anne at sinubukang sabihin kay Morwen na titira na siya kasama si Iago. Noong una ay hindi siya pinansin ni Morwen. Pero nang ipaliwanag ni Anne ang sarili niya at sabihing wala na si Seamus, biglang hinawakan ni Morwen ang kamay niya at sinabing huwag na huwag banggitin ang pangalan nito. Sinimulan siyang insultuhan ni Morwen at sinabi nitong masusunog siya na parang makasalanan. At kapag dumating daw ang mga kabalyero ng impyerno para kunin siya, matutuwa pa raw si Morwen. Dahil sa takot, tumakbo si Anne palayo at agad na pumunta sa bahay ni Iago. Niyakap niya ito habang sinasabing hindi na niya hahayaang kontrolin pa siya ni Morwen. Kalagitnaan ng gabi, nagising si Anne dahil may narinig siyang ingay. Labis siyang natakot nang makita niya ang kabalyero sa harap niya. Nang atakihin siya nito gamit ang espada, bigla siyang nagising ng totoo. Pagkatapos noon, kinumbinsi ni Anne si Iago na magsimba kasama niya. Habang nangangaral ang pari, walang pakialam si Iago at paulit-ulit lang siyang naghihikab. Nanatili si Anne sa simbahan pagkatapos ng misa para magdasal at naalala niya ang araw na sinuntok ng batang si Seamus ang batang si Iago habang naglalaro sila sa dalampasigan. Sinabi ni Iago na umuwi na sila, pero gusto pa ni Anne na magdasal ng kaunti para kina Seamus at Morwena. Dahil sa inis, pinaalalahanan siya ni Iago na namatay si Seamus matapos bugbugin ng mga sundalo.
Agad siyang kinwestiyon ni Ann dahil dati ay sinabi niyang mga magnanakaw ang pumatay kay Sheamus. Sinabi ni Iago na hindi mahalaga kung sino talaga ang gumawa noon. Ang mahalaga raw ay may mga lalaking umatake sa kampo nila at pinatay si Sheamus. Nang pilitin ni Ann na sabihin niya ang totoo, inamin ni Iago na mahal na niya si Ann simula pa noong bata sila at gusto niyang iwanan nila sa nakaraan si Sheamus at ang ina nito. Pagod na si Ann sa mga dahilan ni Iago kaya nagbanta siya na hindi na niya ito kakausapin kapag hindi ito umamin sa totoo. Dahil doon, sinabi ni Iago na nagbago si Sheamus dahil sa digmaan. Lumaki raw ang ambisyon nito hanggang sa umabot sa puntong pumapatay na ito ng kung sino-sinong tao para nakawan sila ng pera. Sa alaala ni Iago, ipinakita na kinuha ni Sheamus ang supot na may disenyong bulaklak mula sa bangkay ng isang lalaki. Isang gabi matapos tumakas ni Iago at Sheamus mula sa hukbo, nilapitan sila ng misteryosong kabalyero. Agad na sinugod ni Sheamus ang lalaki at nakipaglaban dito. Matapos silang magpalitan ng suntok at saksak, nagawa ni Sheamus na saksakin ang kabalyero sa parehong paraan na ginawa ng kanyang ina. Pero hindi pa rin iyon sapat para mapatay ang lalaki kaya paulit-ulit pa niya itong sinaksak bago kinuha ang helmet nito. Isinuot ni Sheamus ang helmet at pakiramdam niya ay mas lumakas siya kaysa dati. Pero ilang segundo lang ang lumipas, hinawakan niya ang ulo niya at nagsimulang sumigaw sa sakit. Sinubukan niyang tanggalin ang helmet pero hindi ito matanggal kaya iniwan siya ni Iago. Samantala, naiuwi na ni Morwenna ang helmet sa bahay pero hindi mawala sa isip niya ang nakita niya. Doon nalaman na si Sheamus pala ang taong nasa ilalim ng helmet. Isinuot niya ang baluti ng kabalyero matapos niyang mapatay ito at ang mukha niya ay sunog na sunog. Ibig sabihin, ang napatay ni Morwenna ay ang sarili niyang anak na mahal niya. Napagawa siya ng tunog na halo ng tawa at iyak habang paulit-ulit niyang sinasabing, "Bumalik ka sa akin." Sa simbahan, tinapos ni Iago ang kwento niya at sinabing wala siyang ibang choice noon. Pakiramdam niya tama si Morwenna at isa lang talaga siyang selosong lalaki. Pagkatapos noon, umalis si Ann sa simbahan habang hindi pinapansin ang pagsusumamo ni Iago. Sa labas, nakita niya ang pari na nakahandusay sa lupa. Nang tingnan niya ito ng mabuti, nakita niyang hiniwa ng kutsilyo ang leeg nito. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay kaya napatingin siya sa taas at nakita niya ang kabalyero. Dahil sa matinding takot, agad na tumakbo si Ann pauwi. Pero pagdating niya sa bahay, wala siyang nadat ng tao roon. Hindi nagtagal, hinanap siya ng kabalyero. Sinubukan ulit ni Ann na tumakbo pero natigilan siya nang marinig niya ang pangalan niya. Nagmakaawa ang kabalyero na tanggalin ni Ann ang helmet. Dahil sa boses nito, napagtanto ni Ann na si Morwenna pala iyon. Inisip niya kung tinatakot lang ba siya ng biyenan niya para mapasunod ulit siya. Pero nagmamakaawa lang si Morwenna ng awa dahil sobrang sakit na raw ng nararamdaman niya. Sinubukan ni Ann na tanggalin ang helmet at paulit-ulit siyang nakakakita ng mga imahe ni Morwenna na nasusunog. Kahit gaano niya ito hilahin, hindi pa rin matanggal ang helmet at lalo lang lumalala ang sakit. Pagkatapos noon, kumuha si Ann ng krus mula sa bahay at ipinukpok niya ito sa ulo ni Morwenna. Nabiyak sa dalawa ang helmet at lumitaw ang mukha ni Morwenna na puno ng paso. Humingi ng tawad si Morwenna at nagmakaawa na patawarin siya kaya tinulungan siya ni Ann na makatayo. Sa lupa, muling nagdikit ang dalawang piraso ng helmet at nakita ng dalawang babae ang may itim na kaluluwa ng lahat ng taong pinatay nito na lumalabas mula rito. Dahil sa takot, mabilis silang nagtago sa loob ng bahay at hinaranggan ni Ann ang pinto gamit ang mga kasangkapan. Hindi nagtagal, may nagsimulang kumalabog ng malakas sa pinto. Naghintay si Ann hanggang sa tumigil iyon bago niya binuksan ang pinto at nakita niya ang helmet na nakahiga sa lupa. Naririnig niya ang mga bulong na nanggagaling dito kaya pinulot niya ito habang pinipigilan naman siya ni Morwenna at sinasabing huwag niya itong hawakan dahil sinusumpa iyon. Sinabi ni Ann na wala silang dapat katakutin dahil wala ng kapangyarihan sa kanya ang helmet. Napansin ni Morwenna na parang may liwanag sa paligid ng ulo ni Ann bago siya tuluyang nabulag. Kinabukasan, nakita ni Iago si Ann sa dalampasigan at sinabi niyang gusto niya ito. Sumagot si Ann na hindi siya pagmamayari ng kahit sino. Kaya sinabi ni Iago na lagi itong nagsasalita tungkol sa mga demonyo pero hindi naman siya ang nananakit dito. Dahil doon, nainsulto si Ann at tumakbo palayo habang sumisigaw naman ng masasakit na salita si Iago. Pagkatapos noon, umuwi si Ann at naghanda ng tsaa para kay Morwenna. Pero malinaw na siya na ngayon ang may kontrol sa bahay. Kalaunan, pumunta si Ann sa gubat at binuksan ang isang kahon na may lamang helmet. Pinulot niya ito at pinakinggan ang mga bulong na nanggagaling dito. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.